George, takot ka, di ba? Andito ako sa teritoryo mo, George. Saan na yan? Intramuros. Sinusugod talaga kita. Tingnan natin kung kaya mong magkaso sa akin. Ang binoto niya, PDP laban. Tapos iba yung lumabas. Ayun, makikita niyo sa senator. Iba-iba na yung lumabas. Ayun, Abby Binay. Yung pinakabunso usually yung yung huling lakas di ba? Kayon. Si Kitty Duterte, syempre napapaligiran to ng pamilya niya, mula sa tatay niya, mga kapatid niya, mga estalo. Nag-concede na to kagabi, ayan Magandang gabi, sabi niya. Sa lahat ng nagtiwala, sumuporta at patuloy na nanindigan kasama ko, taos puso ako nagpapasalamat. Hindi man natin nakamit ang tagumpay sa eleksyon na to, mananatiling Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isu ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan, para sa bayan. Alright, good morning. Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat, mga kayon. Siyempre, nagbabalik po ang Joe Malone TV para sa update, issue ng bayan, ating pag-usapan. Pagpasensyahan nyo na at medyo paos ang aking boses. Kakasigaw kagabi. Today is May 13, araw ng Martes dito sa Pilipinas. Katatapos lang ng eleksyon kahapon at ikukwento ko sa inyo kung ano nangyari. Dapat magla-live ako kahapon kaso sa sobrang dami na ng schedule kahapon hindi ko na nakuwang mag-live pa. Alright, kukwento ko sa inyo kung ano nangyari. Pero syempre magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat, mga kayon. I-shoutout muna natin lahat ng viewers natin at pati na rin yung members natin dito sa Joe Malone TV. Syempre si Ma'am Queen O, Sir Larry Milagros Chan, Ma'am Lorna Tobera, Florina Dacumos, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Mahos Bongo, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Manik Sangko, pati na rin si JU Production. Shoutout sa inyo lahat. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin abroad, yung mga OFW na lagi nagtitinig sa atin, pati na rin dito sa lokal sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Isang mega love shoutout po sa inyo lahat Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa Joe Malone TV. At paki-like and share itong video natin, mga kayon. Tapos paki-subscribe na rin itong When Tito Talks, pati na rin yung Tito Jom, Tito ng ina nyo. Pati na rin itong channel natin na Joe Malone TV. Paki-double check kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang at paki-click yung bell icon. Okay? Game, simulan na natin to. Grabe. Pakinggan natin ang kahapon kahapon, News Blast. Maagang bumoto si Vice President Sara Duterte ngayong umaga sa Daniel R. Aguinaldo National High School sa lungsod ng Davao bilang bahagi ng kanyang tungkulin sa Araw ng Halalan. Samantala, Kitty Duterte bumoto na rin sa GSIS Heights Elementary School. Ang detalye mula kay Jean Domingo live. Jean, magandang gabi. Yes, magandang gabi, Kyle. Maaga nga bumoto si Vice President Sara Duterte sa Daniel R. Aguinaldo National High School, habang si Kitty Duterte naman ay bumoto 1 oras bago matapos ang botohan para sa 2025 midterm elections.
Maagang dumating si Vice President Sara Duterte sa kanyang polling precinct kasabay ng Ayan, no? pagdagsa ng mga botante mula sa iba't ibang bahagi ng Davao Dami, City. no? Mahigpit ang seguridad sa paligid sa pangunguna ng mga tauhan ng COMELEC, poll Si watchers Duterte yun at yun, ah. pagpatupad ng seguridad upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng proseso ng botohan. Sa kanyang pagdating ay agad siyang dumiretso sa kanyang assigned voting precinct at may mga nakasabay pa na bumoto sa VP Sara. Sa kabila ng maagang dagsa ng mga tao, naging maayos ang daloy ng pagboto at sinigurong nasunod ang tamang proseso. Matapos bumoto ay agad namang nagpaunlak ng panayam ang ating ikalawang Pangulo kung saan sinagot nito ang ilang mga katanungan mula sa media kabilang na ang patungkol sa kanyang kapatid na si Kitty Duterte. Gayon din na nakikitaan daw niya ito ng potensyal sumunod sa yapak nila o Yun. sumabak sa public service. Una kong nakita yung potential ni Kitty doon sa The Hague. Kasi nung sabay kami na lumabas, galing sa detention center, ay sinabi ko sa kanya, sumama ka sa akin. And surprisingly, sa edad niya, which is 21 years old, usually yung mga ganyan na bata, they would say, oh, no, di ba? Ayoko. She didn't say anything. Naglakad lang siya diretso by my side. Doon ko nakita na parang merong self-confidence. Meron siyang self-confidence. Tapos, noong question and answer na, tinutulak ko yung likod niya eh. Pinaprompt ko siya na sumagot. And nakita ko sa pamamaraan niya na sumagot, marunong siya. Alam niya kung ano yung wag sabihin, alam niya kung ano yung dapat sabihin, at alam niya paano niya i-craft yung answers niya. Natural sa kanya at 21 years old. Siyempre, Na- Duterte eh. Nakita ko yung wala sa akin noong 21 Oh. years old ako. Oh, mukhang mabaksik to si Katie ah. Yung pinakabunso usually yung yung huling lakas eh, di ba? Kayon. Si Katie Duterte, syempre napapaligiran to ng pamilya niya mula sa tatay niya, mga kapatid niya, mga stepbrother and sister niya. Kumbaga napapaligiran siya ng mga politiko, ng mga kapatid niya. Talagang ma-adapt niya yan. Ang kagandahan diyan, alam mo kung ano? Ma-adapt niya yan lahat. Sa tatay niya, kay BP Inday, kay Pulong, kay Baste, ma-adapt niya lahat yan. Tapos ngayon, pipiliin niya yan at sasalain niya kung ano yung mga pros and cons, yung mga do's and don't. Kaya siya ang malamang pinakamalupit. Na-recognize ko kaagad kasi it took me years talaga to accept my fate. Kaya meron siyang resistance sa akin noon. Kasi unang-una gusto ko din talaga magdoktor, naging abogado ako. Gusto ko mag-judge, naging mayor ako. So, merong resistance sa akin noon. But sa kanya, Oh, tanggap niya kaagad, diretso. boom power yan kay na Katie. Ito yung Pwede niya maging kapalaran. likely na magiging buhay ko. I will Yes. become a public person. Not necessarily a government official siguro, but alam niya na meron siyang public na persona. So, I'm happy na ganon. Kasi kung makita ninyo sa akin, lalo na yung mga tiga Davao City, ang tagal ko nag-develop from 2007 to 2019 to 2022 hanggang ngayon. Nakakatakot I was to, ah. always a work in progress sa aking pagtanggap, sa aking role sa ating bayan. But siya, automatic yun sa kanya. Galing. So, masaya ako for her because that is one challenge na hindi na niya kailangan pagdaanan. Yung pagtanggap, acceptance sa kung ano man yung calling mo. Yes. Inihayag din ito na ang bansa ay kasalukuyan lang nasa dark times, kaya kinakailangan na may manindigan para mailahad na hindi na nagagawa ng administrasyon ang dapat para sa bayan.
because these are dark times. These are dark times for the country. Hindi talaga nakakatuwa yung nangyayari sa bayan natin. We would expect na kung merong continuity, ibig sabihin merong continuity ng big build. Merong continuity ng build projects, but apparently we don't see that at all. As an example na lang, wag na tayong lumayo. Meron tayong big ticket projects sa Davao City, di ba? Tulad ng high priority bus system that is going nowhere. Na dapat sana ay nagawa na ngayon para nakikita na ng mga kapitbahay natin dito sa Mindanao na pwede naman palang merong maganda, malinis at mabilis na transport system para for goods and people. So hindi natin nakikita yon. Pero ang pangako noon ay itutuloy yan. Kaya sinasabi ko, time is up. Hindi na pwedeng patahimik na lang. Dapat meron na talagang magsabi na hindi nagagawa ng administrasyon ko ano yung karapat-dapat para sa bayan. Dagdag pa nito, naging huling pag-uusap nila ni former President Duterte nung nasa Batangas siya, kung saan sinabi nito na since tapos na ang eleksyon ay maaari na niyang matutukan ang kaso ni dating Pangulong Duterte. Ang pagboto ni VP Sara ay nagsilbing inspirasyon para sa marami na nagbigay diin sa kahalagahan ng aktibong pakikilahok sa demokratikong proseso ng bansa. Samantala, natapos na rin bumoto ang nakababatang anak ni former President Duterte at kapatid ni Vice President Ayun, si Duterte Duterte, oh. at sa naging panayam dito Katie. patungkol sa pagsabak sa public service, sinabi niya na bata pa siya at hahayaan na muna niya na sundin niya ang payo ng kanyang mga magulang. Well, with my ate, she had different plans when she was 21. As you all know, she wanted medicine. With me naman, I have different things that I want. But we can never really tell, you know. Yeah. With Pati tuloy ako public service napapa-English. and anything. I'm young. I'm in college. I have a lot to learn. I'm set to know the ways of the world pa lang. So, for now, I think I'll just keep on heeding my parents' advice muna. With my dad, obviously he wants me in this particular path. With my mom, it's different because of course she wants to protect me from, you know, all the Siyempre. mess that this brings. Magulang So, sa mga kababayan ko, maraming salamat, daghang salamat sa inyo. Your support, your love meant a lot to us. It means a lot to us, to my whole family and I, and it's not something that we will forget. And ayun, hindi lang kami present pag election. We are here all throughout. Oh. Bilis. Bago tayo pumunta dyan, mag-reaction muna tayo dito, ha? Kasi talagang ang bilis na ito, ha? Okay. Eto, balik muna tayo dito. Alam niyo, sa totoo lang, sa dami ng experience na nasa paligid, no? Na nakita ni Kitty Duterte yung experience niya sa tatay niya, kay Tatay Digong, kay VP Inday, yung mga nangyari kay Pulong, kay Baste, lahat yan. It all boils down to Kitty Duterte. Kaya ako naniniwala ako na kung magtutuloy si Kitty Duterte sa politika, sa public relation o sa public servant, malamang ko ito ang pinakamalakas. Kasi siya yung huling lakas eh. Nakakita niya lahat nung kasamaan, kagandahan, yung pagsuporta ng taong bayan kay Tatay Digong, na witness niya, naipon yung emotion niya, perhaps yung galit niya, naipon din, 'di ba? Pero hindi naman yan gagante. Siguro nakita lang niya, na-accept niya na siguro yan, yung tatay niya nasa dahig na mauuwi. Pwedeng iuwi, hindi natin alam kung kailan, 'di ba? Kung hanggang saan at hanggang kailan yung si Tatay Digong doon. Naniniwala ko ito pinakamalakas. Ito ang pinakamalupit na Duterte sa lahat, 'di ba? Kasi halo-halo na yung na-witness na ito, itong batang to eh. Kung magtutuloy-tuloy ito, siya ang huling
Alam mo yun? Siya ang huling Duterteng malakas. Di ba? Kaya nga, maganda rin yung training sa kanya. Kung hinahasa man siya, di ba? Hinahasa man siya sa politika. Pero sinabi naman niya na, syempre, bata pa siya. Alam niya bata pa siya. Marami pang pwede mangyari. Di ba? Pero syempre, hindi niya isinasantabi yung yapak. Kung pwede na sundan yung yapak ng kanyang mga magulang. Ha? Okay. Ito, panoorin natin. all throughout. Yan. Okay. Ito yung, pero bawal picturean to Ewan ko kung bakit, paano na-picture. Pero burado na to. Buti na lang meron mga, yung burado na yung original. Kasi nga, bawal picturean yung mga ganyan. Pero pinost niya. Pero may mga nakapag-screenshot na. Ang bibilis talaga ng mga Pinoy. O sabi nito, ganito din nangyari sa akin. Biglang nadagdagan yung lumabas sa binoto ko. At ang sabi ng mga staff, bumakat daw, hahaha. Paano babakat? 5 lang konsehal ko, naging 6. Void na yan, pagka ganyan. It's more fun in the Philippines, waha. Ito yan, ayan. Ito yung original na post, ha. Yan. Ay, nawala. Ito. Ito yung kay Raul Lambino, nawala. Yung kasi, ang original post kasi nito, kwento lang natin. Ang original post nito, ang binoto niya, PDP laban. Tapos, iba yung lumabas. Ayun, makikita niyo sa senator. Iba-iba na yung lumabas. Ayun, Abby Binay, Bong Revilla, yan, si De La Rosa. Ano yan? Si Mark Gamboa. So, iba yung lumabas. So, nangyayari pa rin yung yung anomalya, allegedly, sa loob ng machine. Diba? Nagtataka sila na bakit PDP laban straight yung binoto nila, tapos ang lumabas, iba. Ako, kahapon, lumabas ako 5:00 na madaling araw kasi nga gusto kong bumoto talaga Sabi ko, hindi lang ako susuporta dito online. Susuporta rin ako sa pagboboto. Di ba? Sa pagboto, sa pamamagitan ng pagboto. So lumuwas ako, pumila ako, pumunta na ako sa precinct ko. Unang-una, dumating syempre mga senior, pero nandoon na ako 7:00 kasi yung regular So yung senior sa Maynila, sa Pilipinas, 5:00 ng madaling araw hanggang 7:00. Tapos padating ng 7 hanggang 7 ng umaga, hanggang 7 ng gabi, na yon, regular na yon. Pero syempre, pag may darating na senior, syempre tatanggapin pa rin yan. Okay, so nangyari, dumarating mga senior, akala ko, tapos na yung mga senior kasi alas 6 na ako nakarating, 5:00 ako lumawas, 6:00 na ako nakarating sa presinto. May onti na lang yung senior. Pero nung nakapila na ako bilang regular, kasi 6:45 na, biglang dumami yung senior. So atras kami ng atras ng atras. Siyempre, senior, pagbibigyan, unang-una. Tapos, nung bandang 7:00 na, yun na, nag-decide na yung mga tao doon na i-alternate. So, senior, regular, senior. Kasi kung tatapusin yung buong senior, atras kami ng atras, lalong tatagal. At kami, hindi matatapos yung yung regular. Kaya yun na, nag-decide na sila ng salitan. Ako yung una. Yan. Ako yung una doon sa regular kasi maaga nga ako dumating So, bumoto ako. Ang binoto ko, PDP, straight, 10. Tapos, nag-plus ako si Gringo Hunasan sa kasi Senator Aimee. Sa Maynila naman, Yormes Choice ang binoto ko. Si Mayor Isko Moreno, si Vice G, saka si Joey Uy. Yan yung kalaban ni Abante. So, binoto ko. Saka yung konsehal. Yung mga konsehal, Yormes Choice. Party list ko, Duterte Youth. Party list. Yun lang naman sa amin Mayor, Senator, Mayor, Vice Mayor, Congressman, isa, saka party list. Yun lang. Kaya mabilis lang ako. Wala pang 5 minutes. Matagal pa yung hinintay ko. Nakaboto na ako. Alright. Tapos, dumiretso na ako sa Tondo. Kasi doon yung mga boss ko Tapos, syempre, ito na yung result. Ayan. As of 2:32 a.m. kanina. So, si Bongo ang nangunguna. 21 million. Sunod si Aquino Bam, si Bam Aquino, si De La Rosa, si Tulfo pumasok, si Kiko pumasok, si Marcoleta pumasok, Lacson, Tito Soto, Cayetano, Villar, Lapid, at si Sen Aimee. So yan ang magkakatalo dyan, yung sa 12 saka sa 13, kung sino man yung 13. Pero ilan tong pumasok sa atin? Bongo, De La Rosa, Rodante, 3, kung atin man to si Camille, 4. Kung atin man to si Aimee, 5. O, ilan yung kailangan natin para hindi ma-impeach si BP? O, kayo nang bahala. Meron naman tayong isa na sure ball Si Robin Padilla, ando doon pa. Okay? Ang hindi pumasok sa ngayon,
Sila Atty. Vic, sila Lambino, si Tino, Philip Salvador, Kerubin. So yan yung mga hindi pumasok. Pero partial pa yan. Pero marami na nagko-concede eh. Marami nang nag-victory din. Lalo-lalo na to si Bongo. Ayan, ano na yan, sure ball na yan. Pati si De La Rosa. Pati si Marcoleta, sure ball na yan mga yan. Tapos, ito yung kay Lambino. Ay, kay ito, si Congressman Dante Marcoleta, nakatagpa si ano, ay Congressman Dante Marcoleta. Si Congressman Dan Fernandez, nakatagpa si Sol Aragones. Oh. Talo kasi to. Talo, nag-concede na to kagabi. Ayan, oh. Magandang gabi, sabi niya. Sa lahat ng nagtiwala, sumuporta at patuloy na nanindigan kasama ko, taos puso ako nagpapasalamat. Hindi man natin nakamit ang tagumpay sa eleksyon na to, mananatiling po ang aking paninindigan at pagmamahal para sa ating lalawigan. Si Mr. Google to. Hindi rin matatapos ang ating layunin. Patuloy ang inyong maasahan sa aking suporta para sa mga nagwagi at sa magwawagi pa para sa kapakanan ng buong Laguna. So anumang paraan kahit na kaya ko, mananatili akong lingkod bayan. Hindi man sa pwesto kundi sa puso, kilos at paninindigan. Ipinapaabot ko rin ang aking pagbati kay Governor Sol Aragones sa kanyang pagkapanalo. Naway maging matagumpay ang kanyang pamumuno at sa magsilbing daan tungo sa mas maunlad at mas pagkakaisang Laguna. Muli, maraming salamat sa mga kababayan kong Lagunense. Dan Fernandez. Pag-concede na kasi ang laki ng agwat ni Sol Aragones kay Congressman Dan Fernandez. Pati na rin doon sa mga ibang tumatakbo ng gobyerno sa Laguna. So, sure ball na to. Si Sol ang governor ng Laguna. Tapos sa Maynila naman, si Joey Uy. Ito, binoto ko to. Sa District 6 to, Congressman. Si Abante nyo. Atras na. Atras na si Abante nyo. Mas madali kasing makita sa congressman eh. Kasi per district yan, di ba? Pagka medyo lumamang ka ng ganito, most probably, sure ball ka na yan. Sure ball na yan kasi, kumbaga, ilan lang naman ng botante sa per district eh. So, hanggang doon lang sila iikot, hindi gaya ng mayor. Lahat ng distrito. Hindi gaya ng senator, buong Pilipinas. So, ito, mas maliit yung nasasakupan. Kaya mas madaling malaman kung panalo ka na o hindi. So, talo si Atras, Abante. At yung mga talo pa, si Congressman Dan Fernandez, si Franz Castro, talo din. Yan ang mga... Pero si Chua, mukhang malaki ang lamang ni Chua kay Congressman kay Apple niya ito. Baka pumasok si Chua. Yun lang. Yun lang. Ito naman, yung experience mismo. Yung mga nangyayari dun sa machine, sa makinarya ninyo. Diyos ko naman. Mismong si Atty. Raul Lambino pa nakadiskubre na tumama. Ito sabi niya, bumoto po ako kaninang alas 7 kahapon ng umaga. Tinanggap naman ng machine yung balota ko pero walang scanning at verification na nag-appear sa scan. At ang lumabas sa unang resibo ay blanco. Inulit ng BAI chairman ang pag-print ng resibo at may lumabas na mga ibang pangalan na hindi ko binoto. Pati sarili ko, asawa ko at iba pa. Inulit muli ang pag-print ng resibo, ganun pa rin. Iba ang lumabas ng mga pangalan sa resibo. Ibang mga pangalan na kandidato na hindi ko binoto ang lumabas at wala iyong pangalan ko, asawa ko at iba pa. Kandidato na aking binoto. Hindi man perpekto at depektibo ang makina at teknolohiya na ginamit, dapat pa rin tayong bumoto at umasa sa tamang mga kandidato na manalo sa halalan. Ako ang ginawa ko, pagpasok sa machine, tinignan ko na, inintay ko yung resibo. Pagdating ng resibo, chinek ko isa-isa. Tama naman yun sa akin. Kasi importante yon mga kayon. Hindi mo iuwi yung resibo, ibabalik mo yun doon, ihuhulog nila yon. Pero alam ko, meron kang 15 minutes para i-check. Karapatan mo yon na i-check kung tama ba yung nasa resibo doon sa mga binoto mo. Chef, ako kabisado ko eh. Kabisado ko kasi matagal ko na, di ba, sabi ko sa inyo, gawin niyo yung assignment ko. Kabisado ko lahat. Yung, hindi ko kabisado yung number, pero kabisado ko yung mga pangalan ng gusto ko iboto. Yung PDP Laban Straight,
Magiging pamilyar ka pagka nandoon ka na eh. Pati yung konsehal, vice mayor, mayor, pati yung congressman na gusto ko. Sakto yon. Chinek ko sa resibo bago nila ihulog. Kaya talagang karapatan nyo yun, mga kayon. Karapatan yung pumalag. Karapatan yung bumoses. O, pwede kayong makipag-away dyan kung talagang mali, di ba? Pero wag naman. Kumbaga, pwede kang makipag-diskusyon kung mali, di ba? Ito yung video na sinasabi ni Atty. Raul Lambino. Ako, isang kababagtat, inulit ng ninununo ang yung poya resibo si Pimoyat sa nanay niya. Ako yung botos sa sarili na si Asawak. Pantami ang tok ng Asawak. Side chairman, si vice chairman nyo. Siga. Okay. Atan may pirma. Oh, pirma nyo taro. Gano, wala evidence na dito protect mo yan. Sigo. Hindi maiiwasan yung ganito eh. Pero dapat iwasan nyo eh. Di ba? Kayo naman eh. Yung makina naman kayo dyan eh. Dapat walang ganyang mga aberya. Bukod sa mabagal na yung oras, syempre marami rin nakapila dyan. Eh, yung boto, importante yan eh. Kaya talagang hindi mo masisi yung mga komento ng mga Pilipino sa inyo eh. Pumilik eh. Di ba? Dahil sa mga ganyang klaseng issue ng makinarya ninyo. You have all the time para ayusin, di ba? Yung mga makina nyo. Pero minsan may mga ganyan pa rin. Although hindi maiiwasan niya, may isang palyado. Pero sana, di ba? Sana huwag. Para dire-diretso, walang aberya. Ito mismo, si Atty. Raul Lambino pa. Mga iba yung lumabas. Ba't ganon? Okay. Oh, ayan. 15 minutes. Binoto mo, tapos iba yung lumabas. Ito yung resibong natanggap ko nung bumoto ko. Una, blanco, wala. Oo. Yung pangalawa, ito. Pangatlo, ito pa rin. Iba yung mga Nakatalikod lumabas data. na mga pangalan doon sa binoto ko. So, iiwanan ko ito sa BI. BI. Bahala na kayo dyan. Anong gagawin dyan? Basta magdiwalak kila ka. Gano'n unta na alam perfecto tayo machine. Ayos na pangalan. Wala naman perfecto machine. Pero sana, alam niyo yun, di ba? Parang every 3 years ata tayo may botohan eh, di ba? Sana napapractice yung mga machine nyo. Para nang sa ganun, walang aberya, maiwasan. At hindi rin mahaluan ng kulay, di ba? Kasi ang hirap eh. Biri mo, bumoto ka, tapos iba yung lumabas, di ba? Eh paano kung hindi mo tinignan? Dire-diretso ka, wala kang pake, di ba? Dire-diretso ka. Eh di wala na, di ba? Nasa iba na yung bilang. Ito, Atty. Glenn. Si Atty. Glenn, pakinggan natin. Atty. Glenn Chong. Sir, magandang umaga. George, takot ka, di ba? Andito ako sa teritoryo mo, George. Saan na yan? Intramuros. Sinusugod talaga kita. Tingnan natin kung kaya mong magkaso sa akin. Yan. Tandaan ninyo mga kababayan. 2-3 araw mula nang nagsalita si Atty. Respicio tungkol sa daya ni George Garcia, kinasuhan agad siya. Ako, 2 linggo na ang video ko sa YouTube, 1 hour and 47 minutes. Takot lang nila. Hindi nila ako kayang kasuhan at hindi nila ako kayang takutin. Ito ngayon, George Garcia, ilang Pilipino ang dadayain mo sa halalan ngayong Lunes? Ulitin ko, George Garcia, Inulit pa. ilang Pilipino ang dadayain nyo ngayong darating na halalan sa Lunes? I accuse you publicly and categorically. Bumaba Lupit. ka dyan. Lupit. Tingnan natin. Di ba, mga kayon? Yung dayaan talaga, ako naniniwala ko, ano yan eh? Innate na yan sa Philippine government. Kumbaga talagang andyan yan. Di ba? Andyan talaga yan. Whether na pa-machine man yan, manual man tayo, no? Mas lalo na noon, manual, di ba? Kung kaya mong harapin ang ebidensyang nakalap ko sa 15 taon na kinalaban ko kayo, ang dayaan nandyan sa Palasyo del Gobernador.
At ito, mga kababayan, bago to. Kagabi lang to tinawag sa akin. George, makinig ka! Makinig ka, George. Precinct number 240. Barangay Santo Niño, Butuan City. Butuan. Leyte. Kahapon, Leyte ba yan? nag-testing and sealing ng mga makina sa Butuan City. Ulitin ko, George. Precinct number 250, Barangay Santo Niño, Butuan City. Test ballot number 9. Ang binoto ng watcher ay si Ching Plaza plus 8 konsihal. Si Ching Plaza at 8 konsihal ang binoto sa test ballot number 9. Paglabas ng resibo, tumugma sa balota. Pero, nung tiningnan nila ang election return sa screen, ang lumabas ay si Lau Fortun at 12 konsihal. Ayan, George! Imbestigahan mo yan! Ulitin ko, test ballot number 9. Clustered precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan. Butuan City. Ang binoto ay si Ching Plaza plus 8 konsihal. Ang lumabas ay si Lau Fortun plus 12 konsihal. Hala, sagutin mo yan! Test ballot number 10, George. Ito ba, test ballot number 10. Okay. Ang binoto ay si Ching Plaza plus si Lau Fortun. Purposely, intentionally, in-overvote ng botante para matest kasi nakita na nga nila yung test ballot number 9 na mali. So, ang binoto ay si Ching Plaza plus Lau Fortun. So, anong labas? Overvote. Plus 8 konsihal ni Ching Plaza. Diba? Halata na eh. Halata na yung mga nangyayari. Ito, bakit si Atty. Respicio kinasuhan na dalawa kasi sila rito eh. Dalawa na sila eh. Si Atty. Respicio, question kay Garcia, sa Comelec. O kinasuhan kagad, pinadalan pa nga ng show cause order para ipagpaliwanag doon sa version eh. Yung version ng app eh, ng machine eh. Pero si Atty. Glenn, yan, sinugod na kayo mismo sa Comelec, sa Palacio de Gobernador, sa may Intramuros to eh, sa tapat ng Manila Cathedral. Ito, hinahamon ka na, George. Nakakasuhan mo, di ba? Nangyayari. Nangyayari pero hindi dapat mangyari. Dapat wakasan na yan. Tingnan nyo nga yung nangyari sa resulta kung babalikan nyo. Di ba? Attorney Vic, hindi pumasok. Jimmy Bondoc, hindi pumasok. Attorney Vic, di ba? Yung mga iba pang Philip Salvador Quirubin. Samantalang yung mga Duterte sa ibang lugar. Sa Davao, sobrang landslide ni Tatay Digong sa pagka-mayor. Ang layo ng agwat niya. Sobrang layo ng agwat niya kay Nograles. Di ba? Na landslide nila. Pero patatin dito sa senatorial, ang daming pumasok na pink lawan na nasa kabila. Di ba? Hindi natin masasabi talaga eh, no? Pero talagang andayaan talaga. Hitik. 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 Baga parang harap-harapan. Yung alam mo yun, kaya dapat malayo yung agwat mo. Gaya ni Senator Bongo, di ba? Number 1. Ang layo ng agwat niya. So pag ito, dinaya nila, baka hindi din mahabol. Magiging obvious lang. Di ba? Kaya hindi nila pipilitin. Pero paano kung mga dikit na laban? Yan. Kunyari, yung senatorial slate position na number 12. Tapos humahabol si 13. Pwede pa mag-iba yun. Ang number 12, si Senator Amy. So syempre, magbabattle pa yan. Battle for 12 position. Si number 13, saka si number 12. So halata eh. Di ba? Yan yung sinasabi natin. Tingnan nyo, sinugod ka na ni Atty. Glenn. Di ba? O ngayon, anong sasabihin mo dyan? O nagbibilangan na kayo ngayon. Di ba? Si Kitty, yan. Nai-experience lahat ni Kitty yan. Yan ang sa tingin ko, yan ang lalabas na pinakamabaksik talaga sa lahat ng Duterte. Kasi the way na tumingin siya, yung mata niya, talagang sobrang light pa lang nung event, light pa lang yung usapan, pero yung mata, nanlilisik na eh. Halata mong ando dun yung emotion, ando dun yung galit, ando dun yung, alam mo yun, yung lahat ng emotion, mixed emotion, nado doon sa mata ni Katie Duterte na balang araw. Sasabog din yan. Okay? Manalangin na lang kayo na mag-iba yung course.
ni Katie Duterte, maiba, di ba? Eh, bata pa lang yan. Medyo marami na na-experience at na-witness yan. Di ba? Oh, attorney. Si Comelec Garcia. Di ba? Ano na? Palalagpasin na lang ba natin to? Di ba? Alright mga kayon, mamaya, doon naman tayo sa Maynila. Meron akong mga ikukwento sa inyo sa Maynila. Nakaka-proud. Dahil yung ipinaglaban natin na talagang sa pwesto, lumabas at nanalo. Abangan nyo ang ating update, issue ng bayan, ating pag-usapan mamaya. Dito lang sa Joe Malone TV.